Isang palakas na palakpak po para sa ako po ay nagkakalak sa hapong ito dahil sa marami po tayo. Yan, pray ng Panginoon, no? At hindi lang yan, so mag-i-exit pa yan doon sa labas. No? Amen. Paalisin na yun. Yan, paalisin natin yung nakaparate. Sabay gano'n din. At ayun, nagpapakilala po ako dun sa mga hindi nakakakilala sa akin. Yung sa huli, parang familiar po. Taga-Paco po ba kayo? Taga-Pandakan. Pero napupunta po kayo ng Paco before. So ako po ay Paco din. For 20 years, ako yung may tindahan dyan sa Paco. So, yan. Kaya familiar po yung mga face nyo rin sa akin. So, dun sa hindi pa nakakakilala, ayun lang. Siguro. Pero sige po, pwede magdikit-dikit na lang po banda rito para hindi po. At meron naman piniprepare sa atin ng Lord. So, ma-amaze po tayo dun sa piniprepare ng Lord sa ating bahay sambahan. Amen. Kaya tayo po, enjoy lang po natin to dahil i-enjoy naman natin yung susunod na bahay sambahan na lilipatan natin. No? Amen? We claim it na, we claim it na. Ayan. Good afternoon everyone. Para po sa hindi nakakakilala sa akin, I'm Ara Adesas. Ako po ay nagsimula dito sa House of Prayer at patuloy po na naririto. Bagamat hindi po madalas dito kasi po ako ay misyonaryo. Kami pong mag-asawa ay misyonaryo na kung saan ay saan-saan kaming lugar nakakapunta at kagaya ngayon, kalilipat lang din naman namin ng uli ng lugar. So yan. At ako po ay nagagalak sa hapong ito. So greetings to everyone with the gracious love and power of the Holy Spirit. Tayo po ngayon ay, yun nga, wala tayong PowerPoint. Nasira po kasi yung laptop, yung printer. Kasama na po din yung washing machine. So, ano naman, kinalaman, di ba? What I mean is, sabay-sabay sila. So, sabay-sabay silang nasira. Pero yun nga, hindi ito hadlang upang hindi tayo makapag-share ng gospel today. So, itong topic natin today ay sequel din sa part 1 series natin na kung saan ay kung sino yung mga naririto noong nakaraan is nasa part 2 na tayo ng ating series, yung ating series ng resiliency. At ito ay sequel. So, about dun sa sinabi, kung natatandaan natin, about sa sinabi na 2 Peter chapter 1 verse 12, na kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. So, doon natin kinuha yung sequel na yon sa 2 Peter chapter 1 verse 12. So, tayo ngayon ay nasa 2nd book of Peter chapter 1. And our foundation text is verse 1 to 4. So, tayo ay 2 Peter chapter 1 verse 1 to 4. So, open your Bible please. And please stand. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. So, kahit ano pong version yan, okay lang po. So, ako po ay Good News Translation ngayon. Say amen. Magsitayo po ang lahat. Say amen po kung okay na po lahat. Nakita na po ba? Okay, salamat po. Chapter 1. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 4. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 4. Opo, 1 to 4. Chapter 1 verse 1 to 4. Okay na po ba? Okay, sige. Basahin po natin. From Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have been given a faith as precious as ours. May grace and peace be with yours in full measure through your knowledge of God and Jesus our Lord. God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in His own glory and goodness. In this way, He has given us the very great and precious gift He promised, so that by means of these gifts may escape from the destructive lust that is in the world and may come to share the divine nature. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. We thank you for this wonderful hour na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po muli sa pagbubulay-bulay na yung salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, muli na ikaw ay mapapurihan sa hapong ito at sa lahat ng oras ng aming buhay.
Itago niyo po sa inyong likuran ang inyong apaglingkod upang ang kapurihan lamang po ninyo ang maipahayag, Panginoon, at ang kalooban ninyo, Panginoon. We worship you, we thank you, and all glory to you, O God. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Okay po, maupo po tayong lahat. Again, have a wonderful day with the Lord. Medyo maulan po. Siguro, occupy niyo po muna yung gitna. Pwede naman pong i-occupy yung gitna para hindi mo muna kayo matamaan dyan. Ayan, praise God. Hello. Tayo ngayon ay makikipagkompetensya sa lakas ng ulan. Okay lang po ba? Narinig ba? Okay. Second book of Peter is different from first book. First Peter is about the issue outside the church. And second Peter is about issue inside the church. So yun po yung pagkakaiba nila. Yung unang Pedro, sa labas ng problema, ang issue na sinulat ito ni Peter. At itong second Peter, inside the church. Ibig sabihin, nandito yung mga false teaching na kung saan ay naglaganap sa mga mananampalataya. And this is a farewell letter na kung saan ito na yung huling sulat ni Pedro na kung saan ay malapit na siyang mamatay dito. At alam naman niya yun. At dito, pansinin din natin yung ginamit niya, Simon. Tama po ba? Sundan niya na lang po ako kasi wala po tayong PowerPoint, no? Ang ginamit niya po ay Simon Peter. So, dalawa yung pangalan na ginamit niya. Ito po ay indicates that Peter, yung Peter kasi, yung Simon, yun po kasi yung US name niya. And Peter, yun po yung name na binigay sa kanya ng Panginoong Jesus. So, this is indicated that Peter wrote this letter to those people. So, sa lahat ng mga Hudyo. Ibig sabihin, mananampalataya din. Look how he identified himself being, quoted, being. So, a servant and apostle of Jesus. Sa una pa lang, he identifies a servant and apostle of Jesus Christ. Through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, he will given a way. Si Peter, pansinin po natin, siya lamang po ay ang may mapangahas na lumakad sa ibabaw ng tubig. Bukod sa ibang apostle. Siya lamang. Diba? So, kumbaga, ang lakas ng loob niyang i-risk. It's because of his faith. Diba? At dito, nakita natin kung gaano kalaki ang kanyang paniniwala. Na yung ginawa ng Panginoong Jesus, that time kasi si Jesus ay nasa ibabaw din ng tubig o ilog na kung saan sa Galilee ay nandun din siya dumalakad. At ginawa rin yun ni Peter. So sabi nga sa John chapter 14 verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. So, pwede pala yun, di ba? But, depende yun sa ating pananampalataya. At si Peter ang meron mo. No, di ba? Kaya dito, alam niyo po, napakaganda ng sulat na ito ng itong huling sulat na ito ng Pedro. Kasi ito po yung pagpapaalala sa atin bilang mananampalataya. From time to time, kailangan natin itong mga bagay na ito. Ang magulang natin, di ba, lagi nagpapaalala sa atin. So, ito naman, si Pedro, sa pamamagitan ng kanyang sulat, nagpapaalala rin sa atin bilang tayo ay mananampalataya. Kaya nga sabi niya, di ba, nabanggit natin kanina sa verse 12, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. So, hindi po masama yun na kapag kapatid, diba, meron lang akong sasabihin sa'yo, may paalala lang ako sa'yo. Huwag po tayo
ma-open doon, bagkos magpasalamat po tayo dun sa taong yun. Amen. Okay po? Good. Kasi meron siyang concern sa atin. He described about the importance of being voted. Ang sarili niya bilang isang servant at apostle of Jesus Christ na kung saan pinanggalingan ng kanyang pananampalataya. Take note of this, mga kapatid. Dito sa sulat na to, doon pa lang sa umpisa, sabi natin kanina, being. So, being is important than doing. Paano kaya yun? Ulitin ko being, okay, is important than doing. Meron bang ano? Yes. So, ano ba ibig sabihin? As a Christian po, mas importante po sa atin kung ano at sino ba tayo bilang Kristiyano. Look at verse 3. God's divine power is giving us everything we need to live. Everything. Kasama na dyan ang mga bagay na kailangan mo sa ministry. Kailangan mo araw-araw. Kailangan ng mga anak mo. Kailangan ng apo mo. Kailangan ng aso mo. Kailangan mo sa bahay mo. Kailangan mo lahat. Everything. Diba? Everything. No exception. Lahat-lahat. So, Bible ang nagsabi niyan. Tama po? So, ano pa ba ang inaalala natin? Nung naglipat po kami, totoo lang, simot na simot talaga kami. Andun yung nasira po yung mga gamit, nabanggit ko nga kanina, kaya hindi po ako makapag-post pa dun sa aming bagong lugar ng aming mga services like tarpaulin, Xerox, mga printing, ganun. Kasi nga, sira ang laptop, sira ang printer. Tapos kanina naman, kagabi pa lang, alam ko na yung gas namin ay talagang naandap-andap na papaalam. Papaalam na. So, gabi pa lang, sabi ko, Lord, hawa ko yung kala namin. Paabutin mo po ito ng bukas kasi magluluto po ako ng pansit. Wala po ko pambibili. Pag-isip ko ng umaga, inuuna ko yung kay Jan. Naluto ko muna yung kay Jan. Tapos, after ng natin, so, nagsalang na ako. Lord, huwag niyong hayaan na hindi ko maluto lahat to. Panay ang dasal ko habang nakasalang yan. And praise God, naluto ko po lahat yun. Amen. Ginawa ko na rin po yan during pandemic. Yung gas namin, umabot po yun ng 3 buwan. Usually, ang gas namin, umabot lang ng 1 month, pinakamahaba na yun. Pero umabot po yun ng 3 buwan. Hindi ko po yung inaalog. Hindi ko po talaga inaalog. Lord, bahala ka na dyan kasi, ikaw naman po ang may nito eh. Kaya, Lord, sa iyo ko po itinitiwala ito. Wala po kami talagang pambili nito. Kaya bahala ka na po. Praise God po. At nakalipat kami ng sa uyo. Gamit-gamit po namin. Binilang po 3 months. Kasi naglalagay po ako sa kalendaryo para alam ko kung kailan mauubos yung gas ko. So, meron akong meron akong tanda. And praise God po talaga. Ganon. So, makikita po natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin. So, sabi nga, di ba? Everything we need to live. Tama po? So, kahit yung gas, di ba? Kaya nga po, pag nanalangin sa Lord, wala na kaming S. Lahat ng S po, wala na. Lahat ng S. Bigas, may S. Gas, asukal, gatas. Lahat po ng may S, wala na. Salapi, wala na rin po. Ganun po ako manalangin. And praise God po. May mga taong ginagamit ang Panginoon, hindi po nila alam ang sitwasyon namin. Hindi po nila alam yun. Ang Panginoon lang po nakakalam. Pero may mga dumarating po. Hindi po nila alam yun Pero ang Panginoon po kasi ang kumikilos doon. So, tinuturuan po tayo ng Bible kung paano po tayo magtiwala sa Panginoon. At paano natin panghawakan yung sinasabi niya. Ang Panginoon po ang nagsabi nito, hindi tao. Hindi po si Pedro. Ginamit lamang po si Pedro. Kinasihan po ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Panginoon. So God's divine power is giving us everything we need to live. Sabi, naiaalalaan ka pa. Alam niyo po bang inuulit-ulit ko ito lagi? Kasi nga sabi ko sa inyo, sipot na sipot kami. Lord, ito yung pangahawakan ko sa inyo. Pero siyempre gagawa tayo. Mamaya.
Pero bakit nga ba ganun? Sabi ng Lord, He provided all our needs according to His riches and glory. Pero nawawalan pa rin tayo. Nagkukulang pa rin tayo. Sometimes it happens because God wants us to truly have faith in Him. Even doon sa kawalan natin na Siya ang mag-provide. Ang mga Israelita during wilderness, 40 years na nasa wilderness sila, they are on testing. And we are under testing. Kasi nandito tayo sa mundong ito, we are on the wilderness bago tayo pumunta sa promised land. Pinupurify po tayo ng Lord. Inihahanda tayo ng Lord na maging sinasanctify tayo ng Lord. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal, dapat din tayo magpakabanal. Sabi ng Panginoon. Tama po? Amen. At yung mga pangyayaring yon ang magtuturo sa atin para maging dependent tayo sa Panginoon. Kaya na ba natin sagutin kung bakit may sakit ang isang Kristiyano? Okay, mamaya to. Ano ang silbi ng provision kung walang action o yung vision? Yun ang sinasabi dito ni Pedro. Being is more important than doing. Tayo po dapat ay masigit nating pagtuunan ang vision natin sa pagiging Kristiyano. Nabanggit yun kanina, di ba? Being is more important. So, ang tanong, Kristiyano ka ba sa araw-araw o every Saturday and Sunday lang? What this means is very important as Christian of being a Christian, yung doing. Yun ang nakakalito eh. Nakapaghayo na ako. Nakapag-share na ako. Sa isang linggo naman. Nagawa ko na itong linggo to, yung gagawin ko eh. Tama na yun, Lord. Meron bang ganon? Okay na ako, nakapag-Bible study na ako. Naka-attend na ako ng Sunday, naka-attend na ako ng Saturday, okay na ako dun. Ganon ba yung pagiging Kristiyano? Yun ang gustong bigyan ng importansya dito sa sulat na ito ni Pedro. He is a bond servant. Walang silbi, kapatid, ang paghayo, pangangaral, kung sa ibang araw, oras ay di mo maggampanan ang pagiging Kristiyano. Remember, sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Lord, nagpagaling ako. Lord, nagpalayas ako ng mga demonyo. Sino yun? Kristiyano yun, tama? Hindi naman gagawin ng hindi. Tama? Pero sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Remember, Christian, being is more important than doing. Kristiyano ka today, Kristiyano ka tomorrow, Kristiyano ka sa araw, gabi, Kristiyano ka araw-araw ng buhay mo. Kasi meron po tayo dyan, nakikita, Kristiyano lang pag-araw ng Sunday. So, wag po tayong tumulad sa ganon. Ang sulat na ito ay paalala sa atin na sa lahat ng oras ng buhay natin, manghawakan natin na tayo ay follower of Christ and live like a Christ. Amen. Si Peter diyan naging apostle because of he knows that he has the right. May karapatan ako maging apostle. Magaling ako. Hindi. But by the grace and mercy of Jesus Christ, sa kanyang pagkamatay, minatamis pa nga niya yung mapako sa krus na nakabaliktad. Bakit po? Dahil naniwala siya na bubuhayin siyang muli ng Panginoon. Amen. There are a lot of missionaries in different parts of this world. And there are a lot of them persecuted and died. But they are not afraid. They are not worried about what happened to them, even their family. Whatever they do, it is for the glory of God. And the God who promised Abraham, Jacob, and Isaac is the same God who promised you and me. Amen.
Amen? Amen. Amen! Hallelujah. Hindi po totoo na yung Diyos noon, iba sa Diyos ngayon. Tandaan po natin yun, ha? Ang Diyos ng simula hanggang katapusan, hanggang sa mga panahon na to, ang Diyos ng Old Testament, ang Diyos ng New Testament, iisa. Amen. Lumikha ng langit at lupa. At ang Diyos na nangako kay Abraham, Isaac at Jacob, ay siya ring nangako sa bawat isa sa atin. Amen. Ang 2 Peter ay nagpapaalala sa ating bilang mananampalataya kung sino ba yung Diyos natin o ano ba yung kanyang kayang gawin. Alam natin ito, pero dahil sa marami tayong alalahanin, nakakalimot tayo paminsan-minsan. Bakit ko nasasabing nakakalimot tayo paminsan-minsan? Nangyayari din sa akin yan. Once na tayo nag-down, nagkaroon ng fear, nag-down, pumapasok yun. Di po ba? Pero purihin ang Panginoon kasi may paalala lagi sa atin ng Panginoon Amen. sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya napaka-importante po, basahin natin ang kanyang banal na aklat. Amen. Yung po lagi ang magre-remind sa atin at doon po natin mararamdaman kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Bilang kanyang mga anak. Bakit? Di ba ikaw, magulang, kailangan mong paalalahanan ng anak mo araw at gabi. Amen. Di po ba? Mag-ingat ka, anak. Di ba? Yung ano pa lang na yun yung salitang yun, napakalaki na ng saklaw no ng pag-ibig na yun. Ikaw lang ingat ka sa iyong minamahal, di ba? Amen. Mas maganda pakinggan yun kaysa sa, sige, bahala ka na dyan sa buhay mo. Di ba po? Mas maganda pakinggan, may pagmamahal yun. So look at verse 2. May grace and peace be yours in full measure through your knowledge of God and Jesus our Lord. God and Jesus our Lord. Sa pamamagitan ng Diyos at ng Panginoong Jesus, dalawang persona na nagayag sa atin ng kapangyarihan upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan laban sa ating mga lalahanin sa buhay upang tayo ay makakapag-focus at makagawa ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po. Kapayapaan na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang mabuhay tayo ng maayos, ng mapayapa, ng joyful, laban doon sa mga alalahan natin. Kasi yung po yung nagiging hindrance, karamihan ng tao. Sumuko na po siya. Ayaw niya na. Yun. Jesus name. So, Hello. Ang Panginoon pa rin ang gumagawa ng paraan para po makapag-focus tayo. Lobat na po yata. Sa court. Okay. Lahat ng paraan, ginagawa po ng Panginoon sa atin. Amen. Ang Panginoon na po ang gumagawa ng paraan. Yes, amen. Ang Panginoon din po ang gumagawa ng paraan para lumapit tayo sa Kanya. Sometimes, bakit ba ako may sakit? Bakit ko ba nararanasan itong mga bagay nito? Kapatid, baka kailangan mo ng tulong. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Amen. Ikaw na nabibigyan ng lubha ng iyong mga pasanin at bibigyan kita ng kapay. Amen. 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 Sino nag-i-invite? Ang Jesus. Ang Panginoon na ang nag-i-invite. Diba? Pag ang nag-invite sa'yo, Presidente ng Pilipinas, anong mararamdaman mo? Proud. Saya, saya. Masaya. Eh si Jesus ang nag-i-invite sa'yo. Masaya. Masaya. Dapat talagyan ng Proud na proud. Hallelujah. Dapat, di ba? Amen. Masigit na masaya. Lord, wala akong karapatan. Isang ano lang ako sa buhangin. Isang ano lang ako dyan. Pero, binigyan mo ako ng importansya. Amen.
dahil sa pag-imbita mo sa akin. Sarap, di ba? Amen. Balikan natin yung verse 1 na kung saan nabanggit doon, true righteousness. So, about good works, mga bagay natin na magagawa sa pagsunod natin sa Panginoon. Take note that good works is not the way to save, but it is the result of our being, quote, a Christian. Amen. Righteousness, so good works, it is the result of being a Christian. Kaagapay nito, sabi sa verse 4, binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako. Verse 4, He has given us the very great and precious gift He promised. And what is the promise? There are thousands of promises of God in every one of us. Amen. Ulitin ko po. There are thousand promises of God in each of every one of us. Amen. Amen. Hindi lamang po 10. Napakaparami pong pangako. Ang tanong, ilan sa mga pangakong ito ang alam natin? Memory. Tawag mo sa memory. Ilan? Mga Praise God. thousands yung promise niya. Ilan ang naalala? Memory verse. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28, verse 18, All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And what is the great promise? Remember, our title for today is Godliness and Great Promise of God. And what is the great promise? The great promise. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. What a wonderful promise of God. And surely I am with you Amen. Emmanuel. to the very end of this age. Sa lahat ng oras. Hallelujah. Kahit natutulog, kahit nasa panyo, kahit nasa imburnal, kahit Lahat. natutusa ka ilalim-ilim. Yes! Lahat. 24/7. Kasama natin ang Diyos. Kahit na minsan-minsan ay nakakalimutan natin siya. Nandyan pa rin siya sa atin. Amen. Kahit na nandun tayo sa ibang lupalok ng mundo. Sa ibang bansa, mapunta kayo sa ibang mga bansa, naroon ang Diyos. Amen. Amen. Ang pangako niya, surely I am with you, even to the end of this age. Amen. Hanggang sa katapusan ng mundo. Iiwanan ba niya tayo? Hindi. Hindi iiwan, di pa babayaan. Yun yung isang nagpamulat po sa akin nung kasalukuyang wala na ako eh. Naglalakad ako mag-isa. Lord, wala na akong silbi. Mag-isa na lang ako. Tawag ko sa sarili ko, dami. Tinawag ko na yung sarili ko, dami. Wala na eh, wala na pamilya eh. Pero sabi ng Panginoon, andito ako ah. Hindi kita pababayaan. I'm with you. At isa po yun. Sabi ko, oo nga pala Lord, sorry. Nakalimutan ng panandalian ang Panginoon because of my depression, anxiety, stress. Nakalimutan ko. Pero siya nagpaalala siya eh. Kasi sabi ko, dami na lang ako dito sa mundong to. Wala na eh. Sabi niya. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta eh. May nakita nga akong kanal, gusto kong lumublog na ron eh. Kasi tingin ko nga sa sarili ko, dami. Pero hindi tayo dami sa paningin ng Lord. Amen. We are masterpiece of God. Amen. Ephesians 2:10. Di po ba? We are a masterpiece of God. Kakaiba tayo sa lahat ng mga nilikha niya na may buhay. Amen. Wala tayong buntot. Tama po? Amen. Wala tayong sungay.
Wala tayong palikpik. Kakaiba tayo kasi tayo yung masterpiece ng God. Kawanis. Basahin na excuse me po. Basahin po natin the entire book of 2 Peter. Doon po makikita natin doon yung sinasabi ng aklat na ito na sikapin, na masunod at maging masigasig upang matiyak natin na tayo ay pinili at tinawag. Amen. So ulitin ko, ang sulat na ito ay para sa atin, mga Kristiyano. So upang matiyak natin na tayo pinili at tinawag, nakalagay ko doon. At itong second book of Peter, napakalawak po nito. Ito pa nga lang dito pa lang tayo sa verse 1 to 4 Napakaganda na ng mensahe nito. At para sa atin. Pero hindi ko na nga po patatagalin ito dahil meron tayong program, second program for today, na kung saan ay naudlot po na sinabi ni Sister Alice, because this month is October, sasamantalahin ko na po na naririto ko at ipagdiriwang po natin ngayon ang Pastor's Appreciation Month. Amen. Ayun. So, application na lang po tayo. Again, basahin niyo po ang aklat na ito. Hindi lamang ito, kundi ang buong aklat ng Bible. To remind us, every one of us, kung paano tayo makapamuhay at makapanagumpay dito sa mundong ito, punong-puno ng kapighatian, kasalanan, at temptation. Pero mananagumpay tayo because Jesus is a victorious God. Amen. Amen. Application po, being quoted, a Christian, maging galak natin sa ating buhay ang lahat ng ating gagawin. So, makita sa atin to, hindi lamang sa isang araw, 2 araw, 3 araw, kundi sa lahat ng pagkakataon po. Amen. Tulungan po natin ang bawat isa. Ang church na ito, maaari ito ay maliit, bahay-sambahan na ito. Maaari ito ay pag-aari ng ating mahal na pastor at Sister Susan. Pero alam niyo po ba na sa araw ng Sabado, sa araw ng pagdadaos ng panambahan dito, hindi lang po nila ito pag-aari. Pag-aari po natin itong lahat. Amen. At tayo po, bilang tayo ay one body and different function, magtulungan po tayo. Amen. Yung mga bagay na may tutulong natin dito, maliit man ito, malaki, para sa Panginoon, hindi po para sa kanila. Amen. Kaya ako po ginagawa mga bagay nito, kaya po ako narito, hindi ko po itinataas ang aking sarili. Hindi po para sa kanila, para sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga sa inyo, kalilipat lang namin, at medyo hilahod pa ho ako. Kumbaga, hindi pa ako nakaka-recover doon, at hindi pa rin ako nakapagpahinga. Pero, sino ba nagbibigay ng strength sa atin? Mas masarap ang magkaroon ng fellowship, mas masarap ang makapag-share ng gospel kaysa matulog at magpahinga ka dun sa bahay. Eh, malay mo, mamaya darating ng Panginoon, di ba? So, kailangan natin kumilos. Mamaya, abutan tayo nakahiga eh. Papahinga ka pa eh, may pahinga naman tayo sa taas. Amen. Di ba? Hintayin natin. Pero sa akin lang po yun. Yun po kasi ang aking pinangahawakan sa akin po. Hindi ko po sinabing ganun din po yung gawin nyo. It depends upon you and God kung paano po ninyo papakita sa Panginoon yung inyong pagmamahal as being a Christian. Amen. Kaya tayo pong lahat ay ang gagawin po natin hindi sa tao. Ang gagawin natin ay para sa Panginoon. Balit man ito malaki, gawin natin ito para sa Panginoon at wag po tayong mababansagan na Christian by name. Ang nakakalungkot lang po dahil marami po tayong kilala, ako lalo na po ako na mga nakakatanda ng Kristiyano, pero they are called as Christian lang. Baby Christian. So, magpaka-mature po tayo. Hindi po sa age. Hallelujah. Maging mature po tayo in Sa pananaw. our religious life. Okay? Ayan po, sabi natin kanina, we celebrate Pastor's Appreciation Month this day. Na nagiging pagdiriwang ito sa buong mundo rin tuwing October. So, unahan na natin sila. Amen. Buong October at nagpapasalamat po ako sa cooperation ng ladies group at iba pang mga members. So, di ko na po ito tatagalin. At yun nga, nabanggit ko kanina meron tayong ladies group. So, siguro magkakaroon din ng men's group. So, bahala na kayo dun. Pero kami may ladies group na kami.
At yun, from time to time, nagkakaroon kami ng usapan doon kung ano yung mga gagawin dito sa atin. So, alright. Proceed na tayo sa part 2. Saan yung book? Hindi. Pastor, pwede pong magamit yung ano, para sa... Opo. Ayan, sige po. Siguro, sis, paano pang gagawin natin? Paurungin ba? Uurong ba sila? Ay, walang Oo, wala. O gaganon? Paikot? Pwede pa ito. Circle. Circle na lang. Circle. Thank you po sa lahat. Marami pong salamat. Sabi ganun dati. Okay. Teka lang. Hindi ko matapos